Mga karaos, good morning po. Nandito tayo sa Phase 4. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong July 30, araw po na Miyerkules. Bali na mabanggit ko sa mga vlogs, may mga previous project kami na binabalikan pa unti-unti. Simulaan po nung nakaraang linggo kasi yan, nagbagyo po ng dire-diretso at nakaranas po lahat ng mga naging project natin, ng mga minor issue at saka mga back job. So nandito tayo sa Phase 4. Ito yung isa sa mga ginawa natin. Samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to. At magbibigay din po tayo ng update sa mga ongoing project natin. Let's go! Tara, enjoy watching po. Okay, nandito tayo sa bubong nila sir. Good morning kila Sir Eman, tsaka sa partner niya na si Ma'am. Yan, good morning po. Yan, may kasama tayo, dalawang master planner natin na si Adonis. Good morning Adonis. Good morning. Tsaka si Master Jojo. Good morning. Okay, bali nung nag-renovate kami dito, yung focus ni client regarding sa budget ay tinoon niya po dun sa mga bagay sa interior. Kung baga ibig sabihin, focus siya sa interior. Pero itong part kasi na to, ang hamon namin sa kanya dito is renovation ng bubong. Ibig sabihin, babaklasin lahat then papalitan. Tapos ang napagkasundoan na lang namin is ipagpatuloy na lang po namin tong bubong na to. So ikikip na lang siya, hindi na siya papalitan. Pero may mga bagay akong pinaliwanag sa kanya noon na pwedeng magkaroon tayo ng problema rito. Yung bubong kasi nito, baliktad ang installation. Yan. Yan dapat ganito. Yun na. Ito lagi nasa ibabaw. Tapos yung nakikita natin na to dapat nasa ilalim siya. Dito nagkaroon ng problema sa toilet and bathroom. Yan. Pero dun sa ano namin, sa ginawa namin sa harapan ng bahay, tsaka dito, yan, wala tayong problema rito. So kami gumawa nito, tsaka yung sa harapan, wala naman pong problema. So ito, binabalikan natin siya dito, gawa ng hindi naman to ganun kahirap gawin. Mahirap to kung renovation or babaklasin lahat. Tapos lagi kong pinapaliwanag sa vlog dahil row house nga, hindi na natin alam kung paano natin itatago yung mga ganitong klaseng tubo. Ito pala is exhaust fan sa kitchen. Ito naman yung sa toilet and bathroom. Talagang nandito yan sa taas kasi dikit-dikit nga yung bahay. Hindi naman natin siya pwede ilagay rito or sa side. Tapos doon naman sa harapan hindi rin pwede, gawa na mababa na yung kisame. Hindi natin siya may tatago. So ang solusyon, maglalagay tayo ng tubo rito. Pero matakaw sa maintenance kasi yung ganito. Pero kung gagamit naman po tayo ng mga magagandang klase ng silan, tsaka maganda yung pagkakalagay, matagal ang buhay niya. Nga lang, talagang pag yan ay nagkaroon ng konting bitak, papasokin talaga siya ng tubig. So dito sa toilet and bathroom, ito yung ginagawa namin, sinisilyado namin yung tungtungan. Tapos nagkasundo kami na maglalagay pa kami ng extrang flashing pa dito sa pagitan ng dalawang rib. Ibig sabihin, magpapabend po ako sa paggawaan ng mga flashing at saka roofing ng parang palopo style. So kukuberan niya to at saka to, tatakpan na to. Ibig sabihin kapag umuulan, hindi na dadaloy ang tubig dito. At 100% pawawala yung tulo sa toilet and bathroom. Yun lang naman yung naging problema nito. Aside doon, pag-iipunan pa ni client na sa mahabang panahon itong bubong niya. Kasi sinusulit pa nila dahil itong bahay na to pasalo po nila nakuha to. Kumbaga hindi po sa developer. Kasi kung sa developer kasi may punch list yan. May habol pa sila na ipabago lahat ng installation. So sa punch list, kaso nga lang yan, pasalo nga. Ito pa lang muna yung una namin pinupunta. Babalik na lang kami rito mamaya para tuluyan pong i-install yung flashing dito. Ang weird na, yung gawa natin walang problema. dito nagkaroon. So syempre suporta tayo kay client. Kahit naman na hindi na sa atin to, binalikan pa rin po natin si client, diba? Nandito pa rin tayo sa phase 4. Yung bali na nakarang taon, meron kaming ginawa dito. Yan yung unit na yan. Ang naging problema nito sa toilet and bathroom din, pero doon sa gawa namin. Yan po yung unit. Ang ganda pa rin Second stop. Diba? Tara, bandang dulo tayo. Diyan lang. Sige. Yan, kailangan may maintenance din yung bubong. Gaya nito, may bola kagad tayo na nakita rito. Pag pumunta sa gutter to, babara. Diba? Yan, dilinisin na lang natin. Tinapon ko muna rin.
Yeah. Ang ganda ng bubong nito. Ano eh, bumitaw? Ayun. So kagaya ng sinabi ko doon sa nakaraan tuloy, doon sa pinuntahan namin, ito, maintenance lang din ito. Kailangan. Gutter niya okay naman. Malinis. Malinis yung gutter niya yun. Walang dumi. Isisilant lang namin to. Baliktad talaga kabit ng yero. Baliktad talaga yung kabit ng yero rin dito, no? Kagaya nito. Hindi yung problema, oh. Baliktad. May mga kliyente kasi na nangihinayang kasi buo naman yung flashing at saka yung bubong. Hindi talaga pinapalitan. Malaki rin yung kasing costing yan eh. Malaking gastos yan kapag pinalitan mo lahat yan. Habang nandito kami, bali dinamay na rin namin yung iba pang pwedeng masira. Ito, okay naman. Ayun, bago na to. Wala dati to eh. Yung iba maganda naman eh, no? Maganda. Ayos, yun talaga. Oo. Hello ma'am. Morning po. Yung binalikan namin sa may exhaust. Aha. Yung sa sa room may konting Ito, tiningnan na rin namin po. Sige ha ma'am. Ayan, bali si nga po pala, si client owner. Nakausap natin niya yung second owner na po. Bali yung unang may-ari na nakausap ko nito. Bali pinano niya po to, binenta niya. After po namin magawa, binenta niya po agad. Siguro yun ang negosyo ni client. Tapos yun nakita natin, sila na po yung second owner. Ito daw yung kwarto, no? Dito yun. Ang problema naman namin dito, kaya siguro nagkaroon ng leak problem dito, gawa nung ginawa to. Syempre yan, dito sila umapak. Yan, baka may mga lumuwag lang. Yan, madali na lang to. Check upin na po namin. Tapos na tayo rito. Yan, pinapasikaso na natin yung gutter dyan. Tapos itong flashing. Ayan, nabitak na dun sa pagkaka-screw. Yan, kumpara sa sa concrete gutter at saka dito sa stainless gutter, ang i-maintain mo lang dito yung mismong dugtungan lang, pinagdugtungan ng gutter, kasi wala namang gutter na maganyang kahaba, laging 8 feet lang. Yan lang, yung mga dulo lang. Pero kung naka-concrete gutter ka, buo yun, matrabaho. Yan, both sides naman parehang may downside, meron din advantage. Halos patapos na po kami dito. Ayan, okay na. Ayan, congrats nga po pala sa bagong may-ari ng bahay na to. Maganda po yung bahay na to, yung loob. Bali, ito nga po pala yan. Panoorin nyo na lang sa hindi pa mga nakakapanood. Ito, pinasilicone sealant na lang natin to. Yan, baliktad po kasi yung mga installation ng bubong. Yan, okay na kami dito. Siya nga po pala, i-share ko rin. Ito nga po pala ang gawa namin. Taon na rin po nung na-turnover namin. Bali, binalikan na lang po namin bilang malasakit doon sa bagong may-ari. Pero sa nakikita ko, kailangan ng maintenance nung mga bubong for maintenance na. Hindi na po kasi covered ng warranty namin yan. So lagpas na po siya sa 1 taon. Tapos binalikan na lang natin. So wala namang pong bayad to. Talagang lang, nagmalasakit lang tayo. Kahit yung mga ginamit na materials, wala pong bayad yan. Yung pinuntahan natin to, yung binalikan natin yun, maaga pa yun, covered pa ng warranty. Yan na. Okay, tara. Yan, kagaya pala nito yung gutter dito sa harapan. Ano yan? Bola ng ano yan? Ping pong. Bola ping pong yan. Kailangan nililinis din to.
Ito lamang po yung mga pinuntahan natin dito sa Phase 4. At yung ibang mga naging project naman natin dito ay maayos naman. Okay naman po. Ang susunod natin pupuntahan yung naging project natin dito sa Phase 6, yung turn over natin. Yung bagong turn over natin. Yan ang pupuntahan natin. Dito na tayo sa Phase 6. Ito yung isa sa mga naging unang project natin dito. Ang report sa atin ni client dito, more on windows, mga bintana. Ipapaliwanag ko rin kung bakit nagkaroon, pero matagal na rin po naman namin yung inasikaso, pero nagkakaroon pa rin. Tapos yung dito rin sa may harapan ng bahay. Okay, nandito na sila Master Jojo tsaka si Adonis, nauna na sa taas. Tara. Okay, nakapokus kami muna rito sa harapan ng bahay. Silyadong-silyado naman, pero meron pa rin nabitaw, gaya nito nabitaw. Ito po ay nakakagat sa sa pader. Sa tindi rin ng bagyo at isang linggo na umuulan. Talagang pwedeng magkaroon, no? Pwedeng magkaroon talaga. Tsaka sa disenyo din. Ito kasi hindi siya masyado nakasloop. Pag nakasloop naman po to, ang isang way na pwede natin gawin, taasan natin yung trusses hanggang dito. Pero mababiolate naman tayo sa design. Or ibababa naman natin to. Pag binaba naman natin to, baka mauntog na yung yung tao, lalo na kapag 6 footer sa baba, kasi hindi naman na ganun kataas yung yung ating trusses at saka yung roofing. Tapos ang isang bagay pa, kahit na mahaba na po itong namin, flashing namin, pwede pa rin siyang pumasok dito. Kahit na ang ulan ay pa ganito, pero may kasamang hangin na pa-stroke papunta rito, pwede niya pa rin po maitulak hanggang doon sa dulo. Pero magtataka ka pa rin kasi yung dulo niya, yung dulo nitong PVC roofing ay silyado na rin po ng silicone yan sa dulo. Hindi nga po pala yero to, PVC. So hindi natin siya mabibend, kasi pag binend natin siya dun sa dulo, maaari po siyang mabali or maaari siyang maputol. Yan, pinadodoble na lang po muna natin kay Adonis yung silicone or yung ating elastosil sealant dito. So sa ngayon wala naman ako nakikitang ibang problema na pwedeng pagpasukan ng tubig dito. So yun lang. Yung PVC roofing nga pala, baka magtaka kayo, ganito po talaga yung dugtungan niya. Yan, ganyan, kabilaan. Kala natin nakabaliktad, pero ganyan po talaga yan. Ayun yung dulo. Mahaba din. Pinapadoblehan po natin to lahat sa gilid. Tapos yun dito, medyo critical tong gilid na to, gawa ng hindi ho tayo pwede mag grinder dyan para i-bound yung flashing. Yung flashing natin dito nakadikit. Dito naman yung flashing natin nakakagat po dito sa sa firewall. Tsaka dito rin sa harapan. Yan, pinadodoblehan natin yan. Siguro doon lalagyan na rin natin to doon, no? Yan. Yan, medyo magastos sa elastosilsilan, pero pagka natapos naman, kahit mag-uulan-ulan, matites. Tapos yun dito, ang naging kaso nito, yung report sa amin. Bali, ito ho kasi, kung mapapansin nyo, pababa siya, hindi papunta rito. Kaya pag umulan, naiipunan ng tubig to. Kaya ginawa namin dito, sinilyado namin ng sealant. Ang problema lang dyan, kapag silyado na ng sealant yan, once na binuksan ni client tong steel window, ang pwedeng mangyari dyan, matuklap yung sealant. Dati kasi lagi niyang binubuksan. Kaya ang nangyayari, nagbibigay siya lagi ng update at report sa amin. Ang na lang po namin sa kanya, siguro wag na lang buksan para hindi na pumasok yung tubig. So ito, kagaya nito, yan, babalikan natin yan kasi natuklap. Ayan yun, tuklap siya, oh. Siguro binuksan ni client to, yan, tutuklap uli siya. Kasi yung turnover ni Lumina, itong pader na to, papunta yung klibe dito sa loob ng bahay. Dapat yan, pagka exterior wall, dapat yan palabas, para pagka umulan, nag-flush siya dyan, bababa lang yung tubig. Ito, naiipunan. Yung ganun din dito. Tapos dito sa likod, ang naging kaso lang, itong area na to, ito hindi na namin nilagyan ng sealant to. Gawa ng may canopy naman siya, pero ano pa rin, nabiktima pa rin.
Di ba? Ayan na. Ayan, lalagyan na po natin to. Paikutan natin. Tama na. Ribbit. Line ribbit. Yung nga lang yung hagdan nandun eh. May bala tayo dun sa likod. Ako na kukuha. Si Master Jojo aakyat dun sa taas. Wala namang kaso dyan sa taas. Maayos naman din namin yan na maintenance. Pero pinapaakyat ko na rin siya doon para baka may masilip pa. Para hindi sayang yung pag-akyat natin dito, yung pagpunta natin dito. Ganda ng weather ngayon. Ayan, merienda muna tayo. Saktong-sakto para puntahan yung mga mga back job. Hindi mainit. Iniwan muna namin yung gawa namin doon. Nandito muna tayo sa ongoing project natin sa Phase 6. Master Dindo, good morning. Good morning. Yan. Rusty, good morning, Rusty. Good morning. Doming, good morning po. Ito po kasi wala pang palitada, wala pang plastering. Kaya doon sa mga dati naming vlog dito, kung bakit parang nalulusaw yung pintura rito. Gawa ng pag umuulan, syempre, wala pang plastering yung pinapatapos natin. Dito kami si Rusty tsaka si Kuya Doming para tapusin yung plastering dyan at palagyan ng waterproofing. Unti-unti nang tinatapos ni Kuya Dindo yung mga retouching dito. Si Kuya Rigor, nandiyan Kuya? Kuya Rigor, good morning Kuya Rigor. Kahapon, tinapos ko na yung mga pagsisilant ng bintana. Ito, tsaka sa likod. Pero ito, tsaka yung dyan sa harapan wala pa. Tsaka to. Kaya hindi pa natin nalalagyan. Naubusan na tayo ng sealant. Ang purpose ko dyan, kung bakit inuuna ko, syempre pag mag-uulan-ulan, yung pintura rito sa loob, sa pader, masilya, masasayang. Kaya inuuna na natin. Okay na kami dito mga karohas. Yung mga ilang minuto na lang, pupunta naman kami sa Anyana. Nagkausap na rin po kami ni client. Ang sabi ko na lang sa kanya, kung maaari, wag na lang munang buksan yung mga bintana. Kahit yung kortina na lang. Kasi talagang itong bagay na to, mali talaga yung pagkakagawa nito. Imbis na pababa siya, yan bali, pabalik po yung tubig. Halos lahat ng gawa. Kahit nga dito sa kabila, kita naman na yun. Iba yung level. Yan, may pinapatapos na lang ako rito kila Adonis, kila Master Jojo din. Okay na tayo rito. Siyempre bago tayo malis, iwanan natin ng malinis. Yung mga pinaglagyan ng elastosil sealant, after 1 hour matuyo siya. Yan, pinahiram po namin ng roof guard na Boysen roof guard. Yun yung pinampintura namin dito. Yan, para maganda siya tingnan, di ba? Lahat din yan. Nandito naman po pala muna kami sa phase 3 bago kami umalis papuntang Anyana.
meron kaming dadaanan muna dito. Ang naging kaso naman ito is yung sa second floor. Bali, pero po doon sa mga gawa namin sa slab at saka sa bubong dito sa harapan, wala naman po naging problema. Ang mangyayari po kasi nito, akit kami sa taas, tapos titingnan na namin, i-double check namin at susukatan namin kung may dapat bilhin na materyales. So sa ngayon, check up muna. Yan, ang nagkaroon ng problema rito yung second floor. Diyan yung bubong dyan sa taas. Oh, yan dyan. Bali dito nga po pala, ang problema rito is yung flashing sa dulo. Nung nirenovate namin to, repair and maintenance lang ang ginagawa po namin sa mga lumang bubong. Kumbaga, isisilant natin, i-elastosil sealant natin, applyan natin ng roof guard, applyan natin ng epoxy primer yung bubong dito sa second floor. Ang maganda sana dito, roofing renovation. Ang problema nga lang, sila client nanghihinayang sa gastos kasi buo pa naman. So ang kaso niya, maiksi yung flashing, lalo na kapag end-lot corner. Medyo may adjustment na sa flashing yan. Ayun o, maiksi na. Ang gagawin natin, hahabaan po natin yung flashing. Ngayon, sinusukatan na nila Master Jojo. Hahabaan natin yung flashing dyan at paabutin natin dito sa dulo. Ang ilan sa mga ginawa namin dito is yung stainless gutter. Dati hindi stainless yung gutter niyan. So dito panalo na si ma'am, sa gutter pa lang stainless na. Matibay naman yung bubong niya, makapal-kapal naman kahit pa paano. So magdadagdag lang kami ng flashing sa dulo dahil maiksi. Yan. Okay na kami dito. Yan. Doon sa Anyana Bel Air Central may malapit din na parang CMT metal roofing ron. Doon na tayo bibili. Yan yung sukat para dito. Pero itong gawa natin dito, lahat to very good, pati dyan sa harapan. Walang problema. Tara. Yan, malapit na mag break time. Magkakasama pa rin po kami, tatlo. Yan, mag-drive-thru muna tayo rito sa McDo. Kasi pagdating po natin dito sa Anyana, panigurado pa ng halian na. Masaya, kanin 2-piece chicken na. Tsaka extra rice. Yan. Don, magkakanin ka doon? Kanin din? Yeah. Kanin daw. Kanin tayo, kanin. Papia. Bali, ang kakainin namin ay nasa 780. Bali, nag-ano kami, 2-piece chicken, extra rice, at saka extra gravy. Then medium yung aming Coke Zero. Yan ang pananghalian natin yan. Yan, pakainin natin na masarap sila, Master Jojo at si Adonis. Para maganda gawa, diba? Nagpapasalamat nga pala kami sa weather kasi yung gawa namin sa sa Antel kay Ma'am Michelle, yun okay doon, wala naging problema. Tsaka sa ibang mga nagiging project pa namin, so maayos lahat. So ito lang, yan yung mga binabalikan natin. Then itetest pa natin yan sa mga bagyo uli kung magkakaroon pa ng problema. Yan, pagdating kakain muna kami. Thank you ma'am, salamat. Bago tayo pumunta ng Anyana, bumili muna tayo ng mga silicone, naubos din. Yan, sa back job, gumagastos din tayo kahit pa paano. Yan na, 8 silicone sealant. Yan yung ginagamit nila Master Batang. Nasa 1,000 rin yun. Tara. Diyan na yung Anyana Bel Air Central. Meron pa kami dinaanan dito para dire-diretso kami. Yung fabrication din po ng flashing and roofing. 0.5 smoke. 0.5. Tapos dalawa lang po, ma'am. Bukod sa CMT, meron din sa Tansa. Yan, tapos mamaya babalikan po natin yung mga flashing. Meron nga rin po pala nagpagawa sa amin ng gutter sa likod ng Angelique sa phase 5. Kaya isisingit namin sa araw ng linggo. Ma'am, samahan mo nito. Ito pong hawak ko. Ayan. Ito ma'am, isa. Magkano isa? 235. Ito maganda to, mga karawas. Stainless gutter. Dito na tayo sa Bel Air Central. Yan, manananghalian lang po muna kami. Mag-uumpisa po kami dyan. Nakain mo na.
Gawin natin ano to. Gawin natin lamesa. Ha? Bali tapos na nga po pala kami mananghalian at wala po kami inabutan na tao rito. May authorized naman po tayo na pag pumunta tayo rito ay pwede naman po tayong dumiretso na. Hindi naman po nakalak yung gate at alam nila na gagawa tayo rito. Dito nagkaroon ng problema noon na pinuntahan na namin dati. Ang iniisip ko lang dito, baka mayroong gumagapang dyan sa gilid tapos gumagapang na lang dito sa poste. Pero sisiguraduhin pa rin namin na pag umakyat kami doon sa taas, baka mahanap namin yung pinanggagalingan. Ito nga po pala, isa dyan may gap. Yung pader ni kapitbahay dito at saka yung pader ni kapitbahay rito. At saka ni client owner dito, sadya po siya may gap. Nasa 13 to 14 cm yung gap niyan. Nakita tayo sa taas para makita natin yung mga naging problema. Bali, yan yung babalikan po namin, yung dati naming binalikan. Yan lang naman at saka yung dito sa walk-in closet. And dito banda. So yung firewall po kasi natin dyan, dugtong na sa existing na unit na to na ginawa po natin or turn over sa kanila. So yan ang isa-isahin natin. Yan, may mga materialis tayo na dala na para ma-solve natin yung mga problema rito. Tapos dito rin banda sa extension nagkaroon din yung sa katagalan din. Tara, akit tayo. Ito, nandito na kami sa taas. Ang isa sa mga naging problema rito yung sa aircon. Yan, sa aircon kasi talagang literal na binubutasan natin yung bubong. Kapag may pumasok dun sa pinaka-copper tube line niya na tubig, automatic may papasok na rin yung kahit harangan natin ng sealant itong mga nasa ibabaw or nasa taas. Tapos dito pinapa-inspect ko kung bakit nagkaroon din banda rito dahil maganda na yung gawa natin dyan. Yung malalaman natin. Tsaka baka meron dito banda na ginagapangan ng tubig kung bakit hindi nawawala yung leak doon, leak problem. Nangyayari lang yon kapag sobrang lakas ng ulan, pero kapag normal na ulan lang naman kahit dire-diretso hindi naman nangyayari. Ang gawa natin dito. So bago pa to kaya ganito kalinis. Okay, pagpunta ko rito nalaman ko na kagad saan ang problema. Hindi dyan doon, ito. Ayan o, kasya daliri ko. Ayan na. Pag pinasok ng tubig yan, dire-diretso na yun sa loob. So sabi ko nga, kahit anong lagay namin dito, kung nandito ang problema, yun. May butas dito sir? Meron din banda. Mas maigi, lagyan na rin natin yan. Dito naman tayo sa kabila. Ito yung gawa namin sa may back extension area. Nakikita ko wala naman kaming naging problema dito, pero ang isa sa mga report sa amin, nagkaroon daw dyan sa pagitan po ng pader na ginawa natin dito sa extension at saka dito sa may existing na building. Kumbaga dun banda yon sa may pinaka bar counter nya. Pero sa pagkaka-inspect ko ng gawa namin dito, napakaganda, pulido siya. Meron tong pinagdadaanan na iba pang bagay kung saan lumulusot yung tubig. Yan na. Ang lalim ng gutter na ginawa namin dito, ang ganda pa rin. Tapos mahaba yung flashing namin. Tapos itong ating nandito flashing, nakakagat yan ng 1 cm mahigit, nakapasok dito sa loob. Tapos silyado. Ano yung maaari na pinagmulan ng tubig dito. Sa nakikita ko, pwedeng doblehin lang namin yung sealant nito kasi pinturado yung sealant niya. Hindi natin makikita kung saan tumatagos yung tubig. Para mas maganda, dodoblehin natin. Ito. Pero pagdating dito sa bubong, wala tayong nakikita na problema rito. Para hindi na maulit na magkaroon ng leak problem dito, pinatanggal ko yung downspout na nanggaling po sa second floor. Papaliwanag ko sa inyo bakit naging ganito ang mga disenyo namin dito. Kagaya rin sa kabila, may nakikita ko ito. So sa madaling salita, itong part ng downspout na to, wala na tayong ibang paraan kung paano natin siya may tatago sa baba. Hindi rin natin siya pwede ipakain dito sa may firewall or doon sa poste kasi hihina yung poste natin. Ito na yung pinakamagandang way. Siguro nung sobrang lakas ng ulan nung bumagyo, yung mismong rektang tubo na nakatutok dito sa gutter ay hindi kinaya ng gutter natin.
nag-overflow siya ng konti dahil sa sobrang tindi. Kasi itong gutter natin na to, malaki to. Naka-design talaga to sa nasa 50 to 60 square meter. Pero syempre may bubong pa po tayo doon, baka hindi niya kinaya. Ang gagawin namin, yan, bali gagawa kami ng ibang way kung paano madidistribute or mahahati yung tubig ng paunti-unti para hindi siya rekta nakaputok dito sa sa gutter natin. So kami, kapag gumagawa kami nito, hindi namin sinasolvent pipe itong mismong downspout na ginawa namin, para may pagkakataon na nagkaroon ng back job, ayan, mababaklas pa po natin. Yan, nakikita nyo, nabaklas pa po namin siya. Dumating na nga pala yung kapatid nila client. Ayan, nandiyan na sila. Tapos nagdagdag pa sila ng report sa atin. Dito naman din daw banda sa may laundry area. So bali ganun din po yung gagawin natin, since malakas po kasi yung volume ng tubig na binababa ng dalawang downspout na to. Ililinis din po natin to. Bali meron pa silang isang ni-report. Ito po kasi, kita nyo naman, may siwang siya yung owning window ng existing na bintana rito sa building niya ni Tokyo. Bali ito, sisilyaduhin na lang natin kasi kita nyo naglalagay sila ng plastic. So ang gagawin natin dito, isisilikon na lang po natin to. Pero sabi ko sa kanila, kahit wag na munang buksan, silyado natin. Siguro yung rubber nito, ano na, expired na. Yan, nilista po natin yung ating downspout dito. Pero naglagay kami ng mga prutas. Medyo baba mo pa. Yan, sakto, ganyan. So para hindi rekta yung mga tubig papunta dito sa isang side na. So pagdating dito sa dulo, hihina na siya. Kasi binatasan natin yung pinakadulo hanggang dito banda. Ganun din to sa kabila. Saka po pala, bakit ganyan yung style? Para po aesthetic po sa loob. Wala po tayo nakikitang tubo dito sa ginawa natin sa sa back extension area. Kung matatanong nyo, ba't hindi na lang yan pinadaan dito? Ganun din po yan. Nakikita nyo nga sa kabila, wala rin po sila. Ganun din yung ginawa natin dito para malinis. Pipinturahan po namin to. May dala tayong pintura para maganda po. Basta ito, sisilikon ko na lang to. Yung karagdagan na re-report nila, silikon na lang natin para walang pumapasok na tubig. Yun nga lang, pansamantala, permanent siya. Gawa na yung sa kabila. Okay na kami dito. Nag-usap kami ni client na baka hindi na daw nila buksan to, kaya ito sinilyado ko na para walang pumasok na tubig. So yan, may mga butas dyan na magdi-distribute yan. Tapos pinapinturahan natin para may balik yung linis ng ganda niya sa inabutan natin. Nandun sa kabila. Pinagmerienda pa tayo ni Sir. Mauna na po kami. Baki balita na lang po ulit ha, Sir. Ma'am, thank you po. Alis na po kami. Yeah. Ma'am, thank you. Salamat. Okay, tara. Kanina nandun tayo sa Anyana Bel Air Central. Ayan, dinaanan na rin natin syempre yung project natin dito. Anyana Bel Air East. Kamusta ang Anyana Bel Air East? Ito yung frontage niya. Magandang hapon. Good afternoon kay Sandy. Kay Kuya Richard, good afternoon. Panlaban na, no Kuya? Kasama na ba Panangulo Panabla rito? Pati Pato. So ito, pinauna na natin yung poste para maayos na yung palitada. Cladding ni client. Ito, ang ginamit natin dito, medyo malaking tile, 60 by 120. So ito yung nabuo niya na pattern. Tapos sinunod natin dito yung groove na design, which is nasa half inch. Kaya kasya yung daliri ko para lumabas po yung kanyang accent. Maraming salamat kay Kuya Richard. So yung tiles natin dito sa poste, umabot siya hanggang doon, pero doon sa pinaka parang platform ng slab sa canopy ay hindi na po natin yan na pinagpatuloy hanggang doon. So meron tayo sinusundan na reference na design dito.
Hanggang dito yung tiles. Yan. Kapag kaganyan na po, may tiles na sa pinaka front face ng ating ng ating poste. Diyan na yung mapapaganda ng maso natin. Unti-unti niya na mapapaganda po yan. I-update dito. Bali, ano nga may dumating na materialis na kuya, no? Tubular 2x3 angle bar. Tama ito. Angle bar, tsaka long span and gutter, no? Long span and gutter. Tapos may kasama rin yan na black screw and stainless drill bit. Yan, kasama yun. Yan, black screw, tech screw pala, sorry, tech screw. Tapos dito, ito yung materialis, long span. Hindi yata nila pinutol, tayo na magpuputol. Hindi nila pinutol. Mas maganda tayo na. So yung long span natin, 2 feet lang ang kakasya doon. Sa kasi maliit lang yan. Tapos ito na yung ating gutter. Yan. Possible, kaya na ba bukas? Parang hindi pa, no? Kasi ang dahil pang papalitadaan eh. Ito pa. So naka-stock muna to dito. Si Adonis sana pepesto na sana rito. Inuna muna namin yung mga natin niya, yung mga back job. Kaya kami nandito, kukunin na namin yung drum. Wala bang damage yung drum? Parang Wala sir. yan, nakunin namin yung drum gawa na wala pong tubig dun sa phase 3. Hindi naman na masyadong gagamitin dito. Si Kuya Richard, si Kuya Sandy, tatapusin nila yung wall plastering dito. Ano na po to? Malapit na po tayo sa first contract natin. Matapos lang po yan. Ceiling na lang po yan eh. Ceiling, tiling at saka kitchen counter slab. Yun na lang yan. Tapos bare finish lang to. Wala pa tong mga wala pa tong mga paint. Ito lalagyan lang po natin ng pintuan to. Pero pag naka tiles na. Yung ganun na lang to. Tsaka ceiling. Madali na. Tapos yun dito naman, ang gagawin na lang dito yung roofing. So tapos na tayo dun sa first contract natin. Lalagyan lang natin ng lighting yun, at saka additional na outlet. Tapos yung dito, ganun din dito. Ganyan na lang po yan. Tapos lalagyan na lang po ng gate. Tapos proceed na kami sa second contract namin. Pero parang isasabay yata ni client dun sa second floor. Yan, bali hindi na ako makakadaan ng Riego de Dios project mga karawas. Medyo marami na po yung ginawa natin. At meron pa kaming mga dadaanan pa ngayon. Ngayong hapon pag uwi po namin. Mga 1 o 2 unit pa ang pupuntahan po namin. Kaya hanggang dito na lang po muna yung vlog natin mga karawas ngayong araw na Miyerkules. Maraming salamat po muli sa pagbisita at walang sawa niyo po suporta dito po sa aming channel. Siyempre nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ito yung hinihintay namin na araw para mabalikan po yung ibang backyard natin. So ibig sabihin, maaraw pero malamig, mahangin, hindi po tayo nainitan. Ayan, maraming salamat sa Panginoon. Ganito na lang, paalam po muna. Tara. Binahan na natin syempre order natin dito. Ayan yung mga small consumable materials. Kasi Adonis, okay ka lang dyan doon? Ano yung mga dala-dala natin? Flashing, gutter. 3 flashing sa ibang unit. Tapos ito yung kay Sir Eman. Ito yung sa block 7 at 6. Okay, tara. Binalikan natin yung project natin dito sa phase 4. Ayan, magkakabit na kami ng flashing doon sa bubong. Binalikan naman natin to yung naging project namin sa phase 3. Ayan na yung mga flashing na pinabend natin. So, pa-priority na natin to para may kabit na kagad.